Ginisa ng mga kongresista ang ilang vlogger na nagpapakalat ng fake news online. Ang dalawa sa kanila napaiyak. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Ang pagsasabi ba ng hindi totoo, hindi pagsasabi ng katotohanan, tama, di ba? Mr. Chair, those are the impressions, not only of me. Mainit ang sagutan ng mga mambabatas at vloggers na dumalo sa ikatlong pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay ng pagkalat ng disinformation o fake news online. 8 social media influencers o vloggers ang dumalo, kabilang si Crisette Laureta Chu na isang vlogger. Pinuna ng kongresista ang kanyang Facebook post na sinasabi niyang maraming pulis at sundalo raw ang magre-resign kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabulaanan na ni CIDG Chief Major General Nicolas Torre III ang mass resignation sa PNP. Pero sabi ni Chu, gumamit naman daw siya ng salitang daw sa kanyang post. In my training for journalism, the DAO is very important, sir. She claims to be a journalist whenever it's convenient. Pati ang post ni Chu tungkol sa umano'y pagpapamudmud ng ayuda sa ilalim ng akap sa mga aniyay may kaya naman sinita rin. On December 28, 2024, Ms. Crisette, Yes, sir. you said in Tagalog, ang tanga ng gobyernong to, not just as leaders, but as human beings. Is that what you feel? Tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. And then you're telling me you're a journalist? And you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera sa Therefore, AKAP. if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I apologize for my bad words, sir. I Mr. apologize for saying the word tanga in my post. Ang isa pang vlogger na si MJ Kiambao Reyes, ginisa dahil sa pag-post na peke umano ang ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings noong drug war ng Administrasyong Duterte. Pinalagan niya ng ilang kongresista dahil wala raw pruweba si Reyes para sabihin ito. Tinatanong po kita kung may dokumento ka bang hawak, wala. Tulad po ng sagot ko kanina, And Your Mr. Honor. You answer my question, Mr. Chairman. Yes, I'm trying to answer, Your Honor. Sandali po. Apo. Yes or no? Do you have the document? Under oath? None, sir. Oh, none. It's on the, like I said, it's a... So none. You don't have. Okay, sir. Next time po, What's kukuha next po muna, time? next time po, bago po tayo magsulat ng mga ganon, kailangan kumuha po muna tayo ng mga dokumento. Pero si House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante na insulto raw dito. Your Honor, If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir. Pero yung tinawag mong criminal forces, kasama kami dun eh. Itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga eh. Tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Oh, gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Hindi napigilang umiyak ni Reyes. Kung hindi ko po alam kung saan nyo po nakukuha yung idea nyo na kayo yung criminal forces. Okay po, tanga po ako, sir. Nakatakdang magkaroon ulit ng susunod na pagdinig tungkol sa disinformation at fake news sa April 8. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.